You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name. You deserve the glory, Yes, Lord. and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Magsipo po sandali ang lahat. Naalala ko po ang halalan 1969. At po sa halalan 69, then after that, January 26, 1970, nandun na po ako sa harapan ng Senado. So yun pong pangarap na makita ang isang Pilipinas na pinagpala ng Diyos. Noong 1960s po, umiiyak ako pag nakakakita ako ng sundalo. Ako'y galak na galak pag nakakita ako ng sundalo dahil sila po ay kagalang-galang. At pag naalala ko yung pumunta ng Korea at ang PhilCAG. Sergeant, nasa PhilCAG ka, ano po? Ayan, pakitayo si Sergeant Kalage. Siya po'y veterano ng Vietnam. Sila po yung mga unang mga sundalo na ang puso nila talaga ay nakaalay po ay sa Diyos at sa bayan. At ibig kong makitang muli yun. Nais kong ibalik yun ng Diyos sa ating bansa. At ako po'y naniniwala na ang 2010 ang isa po sa ito po yung turning point. Lalo na po ang darating na eleksyon. Kaya napakahalaga po na ating unawaing mabuti na ang Diyos po'y may ginagawang napakaganda't dakila sa Pilipinas. At ako rin po'y naniniwala na ito po ay laban ng Diyos, ito po'y labanan ng Diyos at hindi ito labanan ng tao. Kaya kailangan tayo po'y maging matalino at kailangan nakikinig tayo sa boses ng Espiritu ng Diyos. Kaya ito na lamang po ang ating dapat gagawin. Manalangin tayo sapagkat sa pag-aaral ng isang eksperto sa politika, natuklasan niya na ang ugali ng Pilipino ay ganito. Sinubukan na natin ang mga matatalino, subukan naman natin ang artista. At ano po ang nangyari sa Pilipinas nung subukan ang artista? Kayo na po ang makakaalaala ng kasaysayan. Kaya ako po'y naniniwala na sa darating na halalan sa 2010, kailangan tayo po'y maging matalino.
Manalangin po tayo ng puspusan at lubusan at atin pong hilingin sa Diyos na tayo po ay pagbigyan niya. Amen po ba? At nais ko po na tawagin ng ating panauhin para ipanalangin at para pasalamatan at para ibigay ang ating certificate of appreciation sa kanyang pagbigay na puso. Brother Eddie, hilingin ko na ang lahat ng kongregasyon ay iunat kay Brother Eddie ang kamay. At tayo po ay manalangin. Iusal po ninyo ang panalangin para sa ating kapatid kamanggagawa. At nadarama ko ang tibukin ng kanyang puso ng Pilipinas ay makitang pinaghaharian ng Diyos. Yun lamang po ang kanyang tibukin ng puso. At tulad po ni Elijah sangayon sa mensahe, si Elijah po ay hindi dumalangin sa Diyos para sa kanyang sarili. Si Elijah po ay dumalangin para po sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kagalingan ng puso ng mga Israelita. Kaya sa inyo pong pananalangin, speak the good word of the Lord. Sapagkat ang sinabi ng Diyos kanyang gagampanan at ang nilayo ng Diyos kanyang isa sa katuparan. Kaya sige po, I will give you 1 minute to speak words of truths sa atin pong kapatid at kamanggagawa. Kayo po ay nakakarinig sa boses ng banal na Espiritu. And I believe, I am sure of that because you are part of me. So speak the heart of God to Him. In the mighty, precious name of Jesus. O Diyos, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Hindi ko po alam ang usapan ninyo ni Brother Eddie. Subalit ang nalalaman ko ay ang kanyang pusong umiiyak para sa kalwalhatian mo. Kaya't ipinapaalaala ko sa iyo ang inyong personal na pinag-usapan. Dahil kami pong mga lingkod mo ay hindi takot sa panganib kapag narinig namin ang iyong utos. At sa makapangyarihang iyong sinabing personal sa kanya na ikaw lamang at si Brother Eddie ang may alam. Kaya dun po sa kapangyarihan ng spoken rhema word sa kanya, Panginoon, ito po ay pagtibayin mo at ito po ay iyong isakatuparan at isagawa. What you purpose in your heart, you will perform. And whatever you have spoken and uttered with your mouth, you will make it good. Kaya kung ano man yung personal ninyong usapan ng iyong alipin at lingkod na ito, please Lord, as your servant as well, ako'y nakikiusap, make your purpose good through Him. Make it good for thy honor and glory through Him. Ikaw po ang nakakaalam at ako po ay sumasang-ayon sa inyong usapan at ito aking mauunawaan in the coming days. Ako'y naniniwala, O Diyos, na iyo ang labanan. Iyo ang labanan. At siya sa kanyang pagkadinig sa iyo ay iyong pagtatagumpayin sapagkat walang mahalaga sa kanyang buhay kundi ikaw at ang iyong salita. Mangyari ang inyong pinag-usapan. At hindi ito nangangailangan ng sino man na iwalaan niya sapagkat ang iyong sinabi ay kaya mong tuparin. Ang iyong nilayon ay kaya mong gawin. Mangyari yung usapan ninyong dalawa. Mangyari, maganap ang usapan ninyong dalawa. Sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, kahit di ko alam, ako ay nakikipagkasundo sa inyong dalawa. In Jesus' name, be it done and be it so.
In Jesus' name. Amen. Hallelujah.